السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd, ang lahat ng papuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay handog natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay humihingi sa Kanya ng tulong at tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Allah at tayo ay nagpapakupkop sa Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawain. Tunay sinuman ang gabayan ng Allah ay walang makakapagpaligaw nito. At sino man ang hayaan ng Allah na maligaw ay walang sino man ang makakapagpatnubay nito. Tayo ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang sa Allah, at ganun din tayo ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang alipin at kanyang sugo. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tunay na si Allah ay nagsatungkulin ng mga tungkulin na hindi ipinapahintulot na ipagwalang bahala ang mga ito. Kaya naman, nagtakda ng mga hangganan na hindi ipinapahintulot ang paglampas sa mga ito at nagbawal ng mga bagay na hindi ipinapahintulot ang paglabag sa mga ito. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيا ثم تلا هذه الآية وما كان ربك نسيا. Nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang anumang ipinahintulot ni Allah sa aklat niya, iyon ay ipinahihintulot. At ang anumang ipinagbawal niya, iyon ay bawal. Sa anumang nanahimik siya, ito ay isang kaluwagan. Kaya tanggapin ninyo mula kay Allah ang kaluwagan, sapagkat tunay na si Allah ay hindi naging malilimutin. At binigkas niya ang talata na ito, na ang ibig sabihin, ang Panginoon mo ay laging hindi malilimutin. Ang mga ipinagbabawal ay ang mga hangganan ni Allah. Nagsabi si Allah sa banal na Quran, qala Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. At sinuman ang lumabag sa hangganan ng Allah, katiyakan siya ay nagkasala sa kanyang sarili. At ganoon din mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinagbantaan na ni Allah ang sinumang lalampas sa mga hangganan niya at lalabag sa ipinagbabawal niya. Sinabi niya sa banal na Quran, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ang sinumang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo at lumalampas sa mga hangganan niya, papasukin niya siya sa apoy upang mamalagi roon, at ukol sa kanya ay isang pagdurusang nakahihiya. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-iwas sa mga ipinagbabawal ay ito ay wajib. Ito ay kinakailangan. Alinsunod sa sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaytukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Yun ang binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang anumang ipinagbawal ko sa inyo ay iwasan ninyo iyon. At ang anumang ipinag-utos ko sa inyo ay gawin ninyo ito sa abot ng inyong makakaya. Ika ng propeta sallallahu alaihi wasallam.
Kaya naman, nararapat na malaman ng isang Muslim o isang mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na sa kabila ng pagbabawal ng mga ipinagbabawal ay mayroong mga katuwiran, mayroong mga dahilan, mayroong mga hikma, mayroong mga wisdom. Gaya ng sumusunod, halimbawa, na si Allah ay sumusubok sa kanyang mga lingkod, sa kanyang mga alipin, sa mga mananampalataya, sa pamamagitan ng mga ipinagbabawal na ito, upang makita kung papaano silang gumagawa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makarih." Rawahu al-Bukhari. Ang impyerno ay ito ay napapaligiran at napapalibutan ng mga bagay na ninanasa ng kaluluwa na paggawa ng mga ipinagbabawal o pagkukulang sa mga tungkulin. At ganoon din ang paraiso ay napapaligiran at napapalibutan ng mga bagay na kinasusuklaman ng kaluluwa gaya ng pagsusumikap sa mga ipinag-utos, paggawa ng mga ipinag-uutos, pagwaksi ng mga ipinagbabawal, at pagtitiis para roon. Ibig sabihin, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang din sa mga dahilan ng pagkakabukod ng mga maninirahan sa paraiso, ahlul jannah, at sa mga maninirahan sa impyerno, yung mga ahlun nar, ay ang maninirahan sa impyerno ay nagpakalubog na sa mga hilig ng laman na pumapalibot sa impyerno. Ibig sabihin, yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay dahilan na kung saan ang isang tao ay dahilan ito ng kanyang pagpasok sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang impyerno ay napapalibutan ito ng mga pagnanasa, yung mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang mga tao na sila ay maninirahan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagpakalubog sa mga paggawa, sa mga gawaing ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit samantala ang mga maninirahan sa paraiso ng Allah ay nagtiis sa mga nakakasuklam na mga bagay na pumapalibot sa paraiso. Kaya yun, mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay nagiging dahilan upang ipagbuklod, upang i-separate ang mga tao na maninirahan sa paraiso ng Allah at mga tao na sila ay maninirahan sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung hindi sa pagsubok na ito, ibig sabihin sa mga ipinagbabawal ng Allah, hindi mahahalata ang mga sumusuway at yung tumatalima. Ibig sabihin, kaya natin tinatalakay ang paksang ito, ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil kabilang ito sa mga dahilan na matutukoy ng isang tao ang sinuman ang sumuway, at matutukoy ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sinumang tao na kung saan ay sumuway at sumunod sa Kanya. Ang mga may pananampalataya ay tumitingin sa hirap ng tungkulin ng may mata na sila'y naghahangad ng gantimpala, at ganun din ay pagsunod sa utos ni Allah upang makamit ang pagkalugod niya, upang makamit ng mga mananampalataya ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman lumiliit sa kanila ang hirap. Lumiliit sa kanila ang hirap ng paggawa ng mga ipinag-uutos ng Allah, dahil ang mga mananampalataya ay naghahangad sila. Ganun din, dahil sila ay naghahangad ng mga gantimpala, ang pag-iwas nila sa mga ipinagbabawal ay ito ay magaan sa kanila. At ang mga tao naman na sila ay mga mapagkunwari at tumitingin sa hirap ng tungkulin ng may mata na nagdurusa sa sakit at hapdi at pagkakait. Kaya naman ang bigat sa kanila ay matindi at ang pagtalima ay mahirap. Ibig sabihin, ang pag-iwan nila sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mahirap sa kanila. Mahirap sa kanila. So yun ang mga tao na sila ay
nawalan sila ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa bitarkil muharramat yadhuqul muti' halawah. Man taraka shay'an lillah awwada Allahu khairan minhu wa yajidu ladhatal iman fi qalbihi. At sa pag-iwan ng ipinagbabawal ay nakadarama ang tumatalima ng tamis. Kaya ang sinumang mag-iwan ng isang bagay, alang-alang ito para sa Allah, tutumbasan siya ni Allah ng mabuti kaysa roon at makatagpo siya ng sarap ng pananampalataya sa kanyang puso. Kaya naman mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay bilang pambungad sa ating paksa na matatalakay sa buwan na ito, kung saan patungkol sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay karamihan na ipinagbawalang bahala ng mga tao.